Isang abalang araw iyon para sa pamilya ni Haji. Parami ng parami ang mga deliveries ng kanyang tatay Ricky. Sa katunayan, kailangan nilang mag-hire ng isa talagang professional driver matapos makabili ni Haji ng second-hand na closed van para sa delivery nila. Nag-hire din siya ng isang kargador kung saan paminsan-minsan ay tinutulungan din niya sa paghahakot. Ang kanyang nanay Sofia ang nasa kaha at ang kanyang ate Sharon naman ang nag-i-entertain ng mga customers. Malaki-laki na ang kinikita nila sa araw-araw. Kaya naman, nagagawa na nilang mag-ipon ng pera sa bangko. Bukod pa sa sweldong ibinibigay sa kanya ni Sir Onad. Kaya kahit papaano, hindi na nila ramdam na salat sila sa pagkain at sa pangkabuhayan. Masaya ako sa nagiging takbo ng negosyo natin ngayon, anak. Komento ni Nanay Sofia na ikinangiti naman ni Haji. Tama po kayo dyan, inay. Siniswerte tayo kahit papaano. Aniya, kaya naman inakbayan siya ng ginang. Magaling ka kasi, anak. Tinutulungan mo ang pamilya natin noong naghihirap tayo. Proud na proud ako sa iyo. Kasi kahit abala ka sa trabaho mo, nakakahanap ka ng paraan para may maging kita tayo kahit papaano. Nay, hindi naman po porket ako ang naging dahilan, wala na kayong naitulong. Hindi ba at nagtutulungan naman tayong lahat dito? Ito ang dahilan kung bakit tayo may kita ngayon. Dahil iyon sa pagsisikap nating lahat. Paliwanag niya pa. Napansin ni Sharon na seryoso ang pag-uusap nila. Kaya napalapit din ito. Uy, ano yan? Bakit parang seryosong-seryoso ang usapan niyo ah? Bawal bang sumali? Natawa naman si Nanay Sofia at si Haji. Siyempre naman ate, hindi. Nagdadrama lang si nanay eh. Oh, bakit naman? Gusto niya magpabili ng make-up? Nagtawanan silang lahat kasama ang kanyang ina. Narinig sila ni Mang Ricky. Kaya nakiakbay na din ang ama sa kanilang tatlo. Kayo mukhang maselan iyang pinag-uusapan nyo. Bakit hindi nyo yata ako sinasali? Ang kanilang asaran ay nauwi sa lambingan. Isa talaga ito sa pinakaayaw kong mawala. Yung masaya tayo nakakapag-usap at magkakasama. Walang iniisip na problema. Palaging masaya lang. Sana wala nang katapusan ito ano? Untag ni Mang Ricky, kaya napataas naman ang kilay si Sharon. Tay, mainit na nga ang panahon. Ang blood pressure mo baka tumaas na naman. At nagtawanan na lamang ulit sila. Nagpaalam si Aling Sofia na maghahanda muna saglit ito ng kanilang merienda. Pasado 9:00 na iyon ng umaga, si Sharon naman ay muling tumalikod dahil nakatanggap ng tawag mula sa isang kapwa online seller na nais umorder ng kanyang mga DIY na bracelet at kwintas. Oo na, kayo na bahala dito Nak, pupuntahan ko lang si Berto at ipapakilala ko sa kanya ang ilan sa mga manok na panabong ko. Paalam naman ng ama na kaagad pinuntahan si Berto na siyang bago nilang driver. Kasing edad lamang ito ng kanyang ama. Ang pamilya ay nakatira sa Quezon Province, kaya stay-in ito sa kanila. Ang usapan na regular na papadalhan ng pangkonsumo ang sariling pamilya nito. Kada katapusan ng buwan, na araw din naman ng kanyang sweldo. Mahilig din ang matanda sa mga manok na panabong, kaya literal na nagkaroon ng barkada ang ama ni Haji sa kanilang bahay. Natutuwa din siya na magkasundo ang dalawa. Pumasok si Haji sa bahay nila nang mapansing wala pa namang bumibili. Isa pa ay wala din namang ginagawa si Ate Sharon at malamang ka-text na naman nito ang asungot nitong ex-boyfriend na si Dom dahil nakikita niyang pangiti-ngiti ito habang animoy pusang nakikipagligawan. Malamang inuuto na naman ng lalaki ang ate niya dahil kilig na naman ang loka. Kinuha niya ang remote at binuksan ang TV.
Isang balita kaagad ang bumungad sa kanyang pagkakaupo sa sofa. Hindi siya mahilig sa balita, ngunit ng mga sandaling iyon, natuon ang kanyang atensyon sa pinapanood sa TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, buntis, nakunan, pinapaniwala ang biniktima ng isang aswang. Kasabay rin naman ito ng pag-ring ng cellphone ni Haji na kaagad niyang sinagot. Narinig niya ang boses ni Sir Onad sa kabilang linya. Pinakinggan niya ang boses nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa telebisyon. "Haji, my boy!" "Oh, Sir Onad, napatawag ka po." Tumatawa ang nasa kabilang linya. Naningkit ang mga mata ni Haji na tila ba may humahagik-hik na babae, sabay ang pag-ungol ni Sir Onad. "Sweetheart, mamaya na yan. May kausap ako sa phone." "Hello, Sir Onad?" Muli pang wika ni Haji, mukhang may kalampungan ito sa kabilang linya. Bakit kaya napatawag sa kanya si Sir Onad? Bulong pa ni Haji sa sarili. "Haji, my boy! May bago akong assignment para sa iyo. Kailangan mong pumunta ngayon dito sa aking opisina. Ihanda mo na ang ilang gamit at damit mo dahil medyo matatagalan ka sa misyon mong ito. This time, sa Tansa Cavite ka naman pupunta." Sambit nito, kaya tumangulang si Haji na animoy kaharap niya ang kausap. "Kopya po, Sir Onad. Papunta na po ako ngayon dyan." Aniya at pinatay na ang tawag saka nagtungo sa kanyang kwarto para mag-impake. Iilang pares ng pantalon, shorts at t-shirt, pati underwear ang dala niya. Nagsama na rin siya ng mga toiletries, ang kanyang charger at ang camera, maging ang spectral viewer na binigay sa kanya ni Syra at ang abo ng kalansay na ibinigay rin nito na inilagay niya sa kanyang secret pocket. Hindi na siya nagdala pa ng marami since alam niya naman na may ipapadala pang iba sa kanya ang among si Sir Onad. "Pansin ko, pangalawang beses na ito na magtutungo ako sa Cavite. Ano kayang meron at sa lugar na iyon na naman ako i-assign?" Taimtim niyang wika sa kanyang sarili. Marahil, lugar ng kababalaghan ng Cavite, kaya marami siyang nakikita nakakatakot na mga nilalang doon. Naalala niya tuloy sina Mang Macario at ang apo nitong si Ivan. Balak niyang pasyalan ang dalawa. Nasa Ternate, Cavite lang naman ang mga ito. Pagkababayan ng hagdanan, nakasalubong niya si Nanay Sofia na may bitbit na tray. Nagtatakang tingin ang iginawad dito sa kanya. "Oh, anak, aalis ka?" "Opo, Nay. May panibago na naman ako assignment." "Ganun ba? Oh, magmerienda ka muna bago ka umalis." Wika nito na hindi naman tinanggihan ni Haji. Hindi na din nagtanong ang kanyang mga magulang nang makita ng mga ito na may dala siyang maleta. Kapag ganoon ay alam na nila na kailangan niyang magtagal sa kanyang trabaho. Since na ipaliwanag din naman sa mga ito ang kanyang ginagawa. Kahit ang mga binahagi niya rito ay parte lang din ng napagkasunduan nila ni Sir Onad. Ang paalam niya ay pupunta siya ng Bulacan, kukuha ng mga larawan at pananatili lang ng ilang linggo. Wala namang naging problema ang kanyang mga magulang, kaya magaan ang loob niya na umalis. Matapos ihabilin sa ate Sharon niya ang ama at ina. Hindi na muna siya nagdala ng motorsiklo dahil mahihirapan siya sa pagbiyahe na may dalang maleta. Sa halip, nagpatawag na lang siya ng taxi. Sumaludo sa kanya ang driver at lumabas. Kinuha ang kanyang maleta at ito na ang nagpasok sa taxi. Siya naman ay naupo sa front seat. Nang makabalik ang driver ay tinanong siya kung saan sila pupunta. Sinabi niya ang address ni Sir Onad. Nang umusad na ang taxi ay tahimik niyang pinagmasdan ang abalang kalsada. Lumagpas pa sila sa bahay ng albularyo na namatay kamakailan lang, kung saan pinapaniwalaan ng mga kaanak na ang asawa nito ay nahawaan ng isang orihinal na aswang. Nakasarado ang nasabing tahanan kaya marahil hindi na umuwi pa ang mag-anak matapos mamatay ang kanilang padre di pamilya.
Bumilis ang usad ng taxi. Kanina ay magulo pa ang kalsada, ngunit ngayon, nag-uunahan na ang mga sasakyan sa pagtungo sa kanilang mga destinasyon. Binabagtas nila ang mahaba at malawak na highway hanggang sa lumiko na sa isang kilalang subdibisyon ang sinasakyan ng binata. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa isang pamilyar na malaking bahay. Dumukot ng 500 si Haji at ibinigay sa driver. "Sa'yo na po ang sukli, Manong," aniya na nagpaliwanag sa mukha ng driver. "Salamat po dito, sir," sagot naman ng tsuper at lumarga na nga ang taxi pagkababa niya. Otomatikong nagbukas ang gate at iniluwa naman ang gwardiya na si Carlo. Malapad din ang ngiti nito. "Magandang tanghali, Sir Haji." Nginitian niya ang lalaki. "Carlo, iiwan ko na lang muna dito ang maleta ko ha. Ayos lang ba?" Turo niya sa dala niya. "Oo naman po. Sige, at babantayan ko yan." Sambit nito, kaya agad siyang nakapasok sa loob. Bumungad naman sa kanya si Ma'am Cindy na may dalang tray ng alak. Mukhang papunta ito sa pool na alam niyang nasa likuran ng bahay ni Sir Onad. Nakatupi swimsuit ito, dahilan para hindi niya magawang tumingin sa babae. "Hi, Haji!" Malambing nitong wika kaya nailang si Haji at napaatras nang lumapit sa kanya ang babae. Magandang araw po, Ma'am Cindy. Si Sir Onad po." Naiilang niyang tanong. Tila na-amuse naman ang babae sa ginawi niya, kaya hindi niya inaasahang tutudyuhin siya ng babae. "He's in the office. Gusto bang sumali muna sa amin ng mga friends ko sa pool? We're having a party." Imbita pa nito. Umiling si Haji na sinabayan pa ng pagkumpas ng dalawa niyang kamay. "Naku, salamat na lang po, ma'am. May trabaho pa akong kailangan puntahan eh." "Haha, alam mo, Haj, ang cute mo. Kaso lang, nagbablush ka eh. Come on, tell me, virgin ka pa no?" Mas lalong nag-init ang pisngi ni Haji sa lantarang pagsasabi ni Cindy sa kanya ng mga nakakailang na bagay. Ayaw man niyang matawag na killjoy. Kailangan niyang iwasan ang babae. Tila may bombang nagtitret sa kanyang diwa na sasabog sa oras na lumapit ang dalaga. At bakit nga naman hindi? Gayong girlfriend ito ng kanyang amo. Ma'am, kakausapin ko na po si Sir Onad. Excuse me po ha." Aniya at halos kumaripas ng takbo. Makalayo lang ito agad kay Cindy. Humalakak ang babae na animoy aliw na aliw sa kanya. Nang makapasok sa loob ng bahay si Haji, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Akala niya talaga sasabog na siya sa sobrang hiya sa labas kanina. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili at kinalimutan ang maalindog na itsura ni Cindy na tuksong humuhulma naman sa kanyang diwa. Nahimasmasan naman siya, kaya nang kumatok siya sa study room ni Sir Onad, isang kalmadong Haji na kaagad ang nakaharap ng matanda. "Haji, my boy!" Uwika nito at nakalahad pa ang dalawang magkabilang kamay pasalubong sa kanya. "Magandang araw po, Sir Onad." "Halika, maupo ka, iho." Kagaya nga na sinabi ng kanyang amo, naupo si Haji sa naroong sofa. Kinuha naman ni Sir Onad ang isang envelope kung saan doon nakalagay ang kanyang panibagong misyon. "Sa Tansa, sa Cavite pa din ang location ng iyong assignment, Haji. Sa pagkakataong ito, mga aswang naman ang kailangan mong kuhanan ng larawan." "Paano mo po nalaman na may mga aswang sa Cavite, Sir Onad?" Humalakak si Sir Onad at kinuha ang isang newspaper. Tahimik niya itong tinanggap at binasa. Ang headline ng balita, iyon ang nagpakaba sa kanya. 3 sunod-sunod na buntis na daw ang inatake ng aswang na tiktik sa Tansa, Cavite nitong nakaraang linggo lang. Lahat sila ay nakunan na nagresulta sa muntikan ng pagkabaliw at pagpapatiwakal ng mga ina. "May nahanap na akong isang room for rent sa Tansa sa loob ng isang subdivision. Dahil magtatagal ka roon,
Ng mga siguro 3 buwan, Haji. Kailangan mong manmanan ang galaw ng mga tiktik at kung bakit sa subdivision lamang sila umaatake. Tumango si Haji sa instruksyon ng kanyang amo si Sir Onad na isagawa na ang transaksyon ng nasabing room for rent. At nabayaran na raw ni Sir Onad ang 3 months na upa sa kwartong iyon. Ipinaalam sa kanya ni Sir Onad na hinihintay na siya ng may-ari ng bahay na iyon kasama ang anak nitong buntis. Kina Mrs. Alonso. Ayon pa kay Sir Onad, mas mapapadali ang kanilang assignment kung magmamanman siya sa lugar kung saan may nakatirang buntis. Ang mga babae kasing ito ang madalas biktima ng mga tiktik. Kaya para mas mabilis siyang makahanap ng mga kagaya nito, kailangan niyang tumira sa isang bahay kasama ang isang babaeng nagdadalang tao. Kopya po, Sir Onad. Bali, 3 buwan ako mananatili doon, sir. Pero hindi po ba ako pwedeng umalis-alis paminsan-minsan? Baka kasi magtaka rin sila doon na bakit hindi ako umuwi ng bahay. Katwiran niya sa amo. Sabihin mo na lang na ikaw ay nag-work from home. Ang sweldo mo ay idadaan ko via GCash. Isa kang writer sa pagkakataong ito at kinakailangan tumira sa iba't ibang lugar para magsulat ng kwento. Pwedeng based on true story o gumawa ka ng sarili mong bersyon tungkol sa mga asawang napapalayo sa kanilang mga mister. Kung gaano nga ba kahirap ang long distance relationship na alam mong kaya mo nang gawa ng paraan. Kopya po, Sir Onad. Saad ni Haji. Muling tumayo si Sir Onad at may hinilang maliit na hand carry bag. May pabaon ako sa iyo. Mga bagay na magagamit mo sa iyong assignment. Hinalungkat ni Haji ang laman ng bag. Namangha siya nang bumungad sa kanyang harapan ang isang laptop. May kasama din itong maliliit na high-resolution CCTV camera para may surveillance siya sa labas ng bahay pati na sa bubong, kung saan madalas nagsisimulang magmatsyag ang mga tiktik sa kanilang magiging biktima. Bukod pa doon ay meron din siyang pangontrang uway na may orasyon daw mula sa isang magaling na albularyo. Magagamit mo iyan laban sa mga aswang. Sana ay may kumpleto kang footage na makuha. Ang sweldo mo ay na-transfer ko na sa account mo. May additional allowance ka din weekly, good for 3 months. Sige na, humayo ka na, Haji. Gustong mamilog ng mga mata ni Haji, ngunit pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Hindi niya kayang tanggihan ang laki ng halagang iniaalok sa kanya ni Sir Onad kapalit ng magaang trabaho. Maano ba naman ang manguha ng litrato? Karamihan pa sa mga ito ay patago at wala na siyang papakisamahang tao na kailangan mag-post sa harapan niya. Sige po, aalis na po ako, Sir Onad. Aniya sabay bitbit ng bag. Anytime ay pwede naman niyang tawagan ang amo kapag may kailangan pa siyang itanong rito. Muling bumiyahe si Haji papunta sa Tansa, Cavite. Hindi naman siya gaanong nainip dahil bukod sa masiyahin ang driver na nagmamaneho ng kanilang sinasakyan, ay may mga ilan-ilang kasamahan din siyang abala sa pagkikwentuhan kahit hindi naman personal na magkakilala. Nang dumating na nga siya sa kanyang destinasyon, ay nagpahatid na siya sa isang tricycle papunta sa loob ng isang subdivision. Hindi ito gaanong mahigpit sa bisita, though kailangan niyang mag-iwan ng valid ID at iilang mahalagang papeles doon sa guardhouse. Bumaba naman siya at nakipag-usap sa on-duty na guard. Kina Mrs. Alonso po ako. Tipid niyang wika na ikinatango ng guwardya. Nagpakilala ito bilang si Kuya Mac. Isang matipuno na may katangkarang lalaki, moreno at magiliw na nakipag-usap sa kanya. Ikaw pala yung nakakuha sa kwarto nila Mrs. Alonso. Teka lang at tatawagan ko muna. Paalam nito at hinarap saglit ang telepono. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba na nito ang auditibo. Saka siya hinarap. Okay na po ba, Kuya Mac? Oo, ayos na iho. Pwede ka na pumasok.
Ngumiti ang gwardiya sa kanya at minwestrahan na ang driver ng sinasakyan niyang tricycle na umusad na. Hindi nagtagal, dumating na siya sa bahay na tinutukoy ni Sir Onad na kailangan niyang puntahan. Nang makababa sa tricycle, kaagad niyang pinagmasdan ang buong paligid. Wala naman itong ipinagkaiba sa ibang subdibisyon na napuntahan niya. Maliban sa may mangilan-ngilan na nagsasari-sari store, ay tahimik naman ang kapaligiran. Humarap siya sa bahay na titirhan niya. Kulay itim ang gate nito, pero nakikita ang itsura ng bakuran sa loob. May kalakihan din ang bahay at mukhang maalaga sa bulaklak ang mga nakatira. May mga halaman kasi sa bakuran at hindi nakakatamlay pagtambayan. Siya namang paglabas na isang babaeng buntis na balak lang yatang manguha ng sinampay. Ngunit nang makita niya ang nakatayong binata, ay una na lamang niya itong nilapitan. Hindi na din nag-abala pang kumatok o mag-doorbell man lang si Haji. Base sa kanyang nakikita, nasa 6 na buwan na ang dinadala nito dahil malaki na ang umbok ng tiyan ng babae. Halata na din ang hirap nito sa paglalakad. Ngunit nakangiti pa din at magaan ang bukas ng kanyang mukha. "Hello, anong sa atin?" Magalang na tanong ng babae na ikinangiti ni Haji. Nariyan po ba si Mrs. Alonso? Ako po pala si Haji, ang bago niyang tenant. Kumunot ang noo ng babae. Ngunit nang marinig ang sinabi niya, ay ngumiti itong muli at pinagbuksan na siya ng gate. "Halika, tuloy ka. Ako si Mrs. Alonso." Wika ng babae na pinaunlakan naman kaagad ni Haji. Pumasok siya sa loob at sumunod sa babae. May kalakihan ang tahanan nito, ngunit ayon sa babae ay 2 lamang sila na nasa bahay. Pinaupo siya ng babae sa sofa at binigyan ng malamig na maiinom. Tila ba nagkaroon sila ng maikling interview kay Haji para malaman kung ano ang source of income ng binata, kung nasaan ang pamilya nito, kung ano ang rason at umuupa ito ng kwarto sa kanila. Isa po akong writer, ma'am, at kasalukuyan naghahanap ng maisusulat na libro. Parang facts about long-distance relationship. Umaasa ako na maipublish ito sa lalong madaling panahon. Nasa huling stage na kasi ako. Kailangan ko pa ng maraming references, including sa naging feelings ko nang mailayo ako sa kasintahan ko dahil sa trabaho. Aniya at lihim na napaluno dahil alam niyang kahit ni minsan ay hindi pa naman siya nagkaroon ng kasintahan. Nagliwanag ang mga mata ng babaeng buntis. "Ayos lang ba kung tawagin na lang kitang Haji?" Tanong nito na ikinatango naman kaagad ng binata. "Ayos lang po, ma'am." Rina na lang din ang itawag mo sa akin." "Okay, sige Rina." Ngumiti si Rina at tumingala sa buong kabahayan. "Kami naman ay 2 lang dito sa bahay. Ako at ang biyanan kong babae. Isang OFW ang mister kong si Ben at 3 taon pa ang kontrata niya sa abroad." Tumango-tango si Haji sa nalaman niya mula sa babae. "Mabuti naman at pumayag kang umalis ang asawa mo, Rina." Wika ni Haji. "Ay, oo. Hirap kasi talaga kami sa buhay. Itong ang bahay, nakaloan lang sa Pag-ibig. Courtesy na din ni mister. Dahil isa siyang OFW na may kasunduang 30 years to pay. Kaya mababa lang ang monthly amortization namin dito. Kaso lang, hindi naman gaanong kalakihan ang sweldo ni mister. Kaya kailangan namin maghanap ng sideline. Naisip namin maglagay ng signage na room for rent. Magandang ideya naman ito, Rina. Mabuti na nga rin yung may sideline kayo." "Oo nga eh. Total, 3 naman ang kwarto sa unit namin ito. 2 sa itaas at 1 sa ibaba. Kaya bakante ang isang kwarto sa ikalawang palapag. Iyon ang magiging kwarto mo, Haji." Wika ni Rina na ikinatango muli ng binata. Mabilis niyang tinapos ang pag-inom ng juice. "Maraming salamat dito, Rina." Ngumiti lang si Rina at muling pinaliwanag ang tungkol sa kanyang pag-upa sa kwarto. Fix na ang binayaran niyang halaga.
kasama ang bayarin sa tubig at kuryente. Kung gusto niyang magpaluto sa biyanan ng babaeng si Rina ay maaari naman daw. Basta may sarili din siyang stocks na pagkain. May hiwalay siyang mini refrigerator kung saan makakapaglagay siya ng kanyang sariling pagkain. Pwede rin siyang makigamit ng microwave at kalan. Isang pasasalamat uli ang inusal ni Haji bago niya hinayaan ang buntis na ituro sa kanya ang kwarto. Ipinaalam din nito ang kwarto ni Rina na nasa kabila lang at kasama nito ang biyanang babae sa silid. Maganda naman ang uukupahin niyang silid, malawak at may sariling banyo. Saglit lang siyang nagpahinga, sa kanya inayos ang kanyang mga kagamitan. Hindi naman siya nahirapang ayusin ang kanyang mga gamit at damit dahil may cabinets at aparador naman ang kwarto. May mga dividers na at sariling mesa at upuan. May lampshade at air condition pa ang buong silid. Sinimulan niya nang i-install ang mga surveillance camera. Isa sa mga nilagyan niya ang terrace kung saan nakaharap ang camera sa pinto ng kwarto ni Rina. Isa sa labas at tapat mismo ng bahay nila. Isa naman sa bubungan. Nakamonitor ito sa laptop na pahiram sa kanya ni Sir Onad. Kaya makikita niya ang mga kaganapan sa labas ng kanyang silid sa lahat ng oras. Mukhang may kulang pa sa gagamitin ko para malaman kung nasaan ang mga aswang Wika ni Haji, kaya kinuha niya ang phone at kinalkal ang contacts. Nang makita ang numero ng taong kakailanganin niya ang tulong, ay kaagad niya itong tinawagan. "Hello, Ivan," aniya. Isang masayang tinig kaagad ang narinig niya sa kabilang linya. "Kuya Haji, kumusta? Buti at naisipan mo akong tawagan." Oo Ivan. Pasensya na sa istorbo Pero may hihingiin sana akong pabor sa iyo." Wika niya. "Kahit ano kuya, ayos lang." Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang misyon. Dahil hindi na rin naman iba sa mga ito ang kanyang trabaho. Kailangan ko sanang makahingi kay Mang Makaryo ng langis na magsisilbing palatandaan na may papalapit ng mga aswang. Wika niya. "Ay, madali lang yan kuya. Tamang-tama. Gumagawa ngayon ng lana si Lolo. Ano, kausapin mo ba siya?" Oo sige. Kausapin ko si Mang Makaryo." Saglit nga sila nagkamustahan ng matandang si Mang Makaryo na tumulong sa kanyang assignment sa Ternate, Cavite patungkol sa elementong batibat. Pagkuhay, kinausap kaagad niya ang matanda patungkol sa kanyang totoong pakay. Mabuti na lang at madali naman itong kausap. Hindi ito tumanggi nang sinabi niyang kailangan niya ng langis. Pagkatapos ay muling ibinalik ni Mang Makaryo ang cellphone sa kanyang apo. "Hello, Kuya Haji. Ivan, paano ko makukuha ang langis?" "Ibigay mo na lang sa akin ang address mo kuya. O kung hindi naman, pwede tayong magkita na lang. Alin sa tingin mo ang mas komportable sa'yo? Kasi okay lang din naman sa akin kuya kung ihahatid ko na lang bukas. May nililigawan din kasi ako, banda riyan. Baka pwede kong daanan." Natawa si Haji sa tinura ng binatilyo. Daig pa siya nito kung dumiskarte. "Sige, ihatid mo na lang dito. E-text ko sa'yo ang exact location ko. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pamasahe back and forth." Aniya, kaya naman tuwang-tuwa ang binatilyo. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay kaagad niyang pinatay ang tawag. Huminga ng malalim si Haji. Kumabog ang dibdib niya. May pakiramdam siya na hindi magiging madali ang gagawin niya sa bahay ni Rina. Kailangan niya ng backup, kaya muli naman niya kinuha ang kanyang phone at tinawagan si Syra. Ilang ring lang ay sumagot kaagad ito. "Syra, kumusta?" "Anong kailangan mo?" Walang emosyon na sagot ng dalaga. Namutla siya sa naging sagot nito. Mukhang wrong timing ang ginawa niyang pagtawag. Hilaw tuloy siyang napangisi. Wala naman. Nangungumusta lang." Pagkakaila niya pa, hindi na din nagsalita ang babae at pinakinggan lang ang paghinga niya. Ilang saglit pa ay sinabi nito, "Mamaya mo na ako tawagan.
May ginagawa ako. Wika nito at namatay na ang tawag. Nasyak sa kanyang narinig si Haji, ni hindi malang naging malambing sa kanya ang kanyang crush. Oo, crush niya ang mataray at bipolar na si Syra. Minsan mabait, minsan naman ay halos kasumpa-sumpa ang ugali nito. Dahil napagod sa mahabang biniyahe, nagpasya si Haji na magpahinga na muna. Malinis ang kanyang kama. Buti na lang at may paggamit na bedsheet at mga unan na rin si Rina. Hindi niya tuloy na malayang nakatulog na siya. Pasado 4:00 ng hapon nang siya ay magising. Pupungas-pungas siyang bumangon. Pinakiramdaman ang sarili. Saglit pa niyang inalala kung nasaan siya at bakit hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan. Noong medyo mahimasmasan, ay nagpasya na siyang bumangon at nagbihis. Kumukulo na ang tiyan niya. Kailangan niya mag-grocery dahil hindi siya nakapamili ng stocks bago siya nagpunta roon. Nang makababa siya, ay binati niya ang isang matandang babae na abala sa pagdidilig ng mga halamang bulaklak sa bakuran. Magandang araw po. Kayo po siguro ang biyenan ni Rina, no? Ako nga po pala si Haji, yung bagong tenant dito. Ngumiti ang matanda dahil sa magalang niyang pagbati. Ako naman ang biyenan ni Rina, iho. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nanay Tala. Nanlaki ang mga mata ni Haji nang marinig ang pangalan ng matanda. Ibig niyang matawa pero pinigilan niya ang sarili. Kakaiba kasi ang pangalan nito, Pangbagets. Ikinagagalak po kita makilala, Nanay Tala. Bali, magpapaalam po sana ako kung ayos lang. Oo naman, saan ka ba pupunta, iho? Sa bayan po sana, may mga bibilhin lang. Groceries ba? Sa Marcelos ka na lang bumili. Mura ang bilihin doon. Kumpleto pa ang mga gamit sa bahay. Groceries, gulay, karne at isda. Suhestyon ng matanda. Mukhang maganda po iyan. Paano po pala makarating roon? Sumakay ka na lang ng tricycle. Tapos, sabihin mo na magpapahatid ka sa Marcelos. Alam na nila iyon. Magiliw na wika ng matanda. Tumango siya at nagpasalamat pagkuway umalis na. Naisip niyang sana pala dinala niya ang kanyang motorsiklo kung hindi lang bahasil sa pagbabiyahe dahil wala naman siyang ibang masasakyan. Pero nagulat siya nang makita ang pamilyar na kotse ni Syra na nakahimpil sa di kalayuan. Nagliwanag ang kanyang mga mata at sinubukang katukin ang bintana ng salamin nito. Syra! Syra! May nakaupo sa driver's seat, kaya nang bumukas ito ay napangiti siya. Si Syra nga. Haji! Syra, anong ginagawa mo rito? Nalaman ko mula sa aking mga source na may nangyayaring kaguluhan dito dahil sa mga aswang na tiktik na nambibiktima ng mga kawawang buntis. Kailangan kong bumiyahe para makita kung isa ba ang mga aswang na ito sa pumatay sa nanay ko. Tumango si Haji at napaisip. Ibig sabihin, nagpunta ang dalaga doon para maghiganti. At least hindi siya ang confirmed na sinusundan nito. May matutuluyan ka ba rito? Tanong ni Haji sa dalaga. Oo, nakita mo ang bahay na iyon sa tapat ng inuupahan mong kwarto? Diyan ako nakatira. Uy ka nito na nagpanganga kay Haji. Isang buong bahay ang tinuturo nitong tinitirhan. Bakit mukhang anliwanag? Tsaka may mga tao? Meron nga. Nag-hire ako ng 2 katulong. Mas lalo pang bumilib si Haji sa dalaga dahil kay dami nitong kayang gawin. Saan ka pala pupunta at nakasakay ka dyan sa kotse mo? Pupunta ako sa bayan para bumili ng groceries. Uy, tama-tama. Pwede ba ako makisabay? Wala akong masakyan eh. Maglalakad pa ako hanggang doon sa malayo para maghintay ng tricycle. Isang malapad na ngisi ang namataan niya na ginawad sa kanya ni Syra. Ngunit pilit niyang hindi muna ito bigyan ng pansin. Ayaw niyang isipin na baka balak na naman itong magmaneho ng pagkabilis-bilis hanggang sa matanggal ang kaluluwa niya sa labis na takot. Di halika, pumasok ka. Umupo si Haji sa front seat
at hilaw nang inisihan si Syra. Say, mabagal lang tayo ha. Alam mo na, mahirap kapag nadisgrasya tayo. Ayoko namang malagay sa kabaong na basag ang bungo at wasak ang mukha ko. Sumulyap sa kanya ng tingin si Syra at saka binuhay ang makina ng kotse. Ilang beses siyang napabuntong hininga habang pinakikiramdaman ang dalaga. Sana lang talaga makinig ito sa kanya kahit ngayon lang. Ayoko sa mabagal. Hindi ako makakarating sa paroroonan ko in 2 minutes. Uwi ka nito at pinaharurot na kaagad ang sasakyan. Halos magsisigaw si Haji dahil sa kanyang nadaramang pagkataranta. Hindi niya alam kung mabubuhay pa siya pagkatapos nito. Lalo na't naluluha na siya sa sobrang pagkasindak. Nanginginig na hinawakan ni Haji ang kanyang dibdib. Kumakabog na ito sa labis na takot. Ilang sandali lang, hindi na niya maramdaman na umuusad pa ang kotse. Pinatay na ang makina nito at ang nakangising mukha na lamang ni Syra ang nakikita niya. Napalunok si Haji. Patay na ba ako? Isang malutong na halakhak ang pinakawalan ni Syra. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Tila ba ikinatuwa pa nito ang nangyayari sa kanya. Kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Bakit ba kasi kay brutal lang babaeng ito? At mas natutuwa pa siya sa takot na nararamdaman ni Haji. Nang makita yata ng babae na hindi man lang siya napangiti, ay sinimangutan na siya nito. Sadyang napakasuplada ni Syra. Bumaba ka na dyan. Ayokong tinitignan mo ako ng ganyan. Uwi ka nito at nauna nang bumaba ng kotse. Natahimik sa loob ng kotse si Haji. Tanging kabog ng kanyang dibdib na lamang ang kanyang naririnig. Akala ko patay na ako. Diyos ko, ano ba naman kasi itong babae ito magmaneho eh. Aniya sa sarili at inayos na ang suot para lumabas na. Bago pa man siya makalabas, naunahan siya ni Syra na buksan ang pinto at dumungaw sa kinauupuan. Bilisan mo! Oo, bababa na ako. Aniya. Nakakapanghina ng lakas ang ginawa niyang panggugulat sa binata. Kaya naman, hindi na naghintay ng ilan pang sandali si Haji at kaagad nang lumabas ng kotse. Namangha siya nang makita ang tindahan na sinabi sa kanya ni Nanay Tala, ang Marcelos. Pumasok si Haji at kinuha ang isa sa mga basket sa nanguha ng stocks na balak niyang bilhin. Nang mapadaan siya sa istol ng mga spices, nakita niya ang isang malaking kahon na puno ng bawang. Naisip niyang bumili noon ng marami pati na asin. Aanhin mo yan? Tanong sa kanya ni Syra. Nang tignan niya naman ang basket nito, ay puno ng cup noodles. Huy, magkakakanser ka niyan? Sita niya na ikinataas ng kilay ng dalaga. Imbis na pakialaman pa ang babae, ay tinalikuran na lamang niya ito at kaagad dinampot ang ilan pang mga bagay na kailangan niya. Ano, tapos ka na? Untag ni Syra sa kanya. Tumango si Haji at nagpatiuna na sa cashier. Hindi niya nilingon si Syra dahil alam niyang tinititikan siya nito. Naiilang siya. Idagdag pang, biglang naibaling niya ang kanyang tingin sa isang taong kanina pa nakatitig sa kanya. Kay talim ng titig nito na tila ba nais na tumusok sa kanyang buong pagkatao. Kaya naman, hindi kaagad nakagalaw si Haji. Nang subukan niyang hanapin ang dahilan ng kanyang takot, isang babae ang nasa edad 25 siguro. May pagkapayatin ang babae, medyo maputla at mahaba ang buhok. Nakalugay at may tsinelas na Spartan. Hindi niya alam kung bakit masama ang tingin sa kanya ng babaeng ito, pero hindi siya mapakali. Nakakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Huy, sino tinitignan mo dyan? Siniko siya ni Syra, kaya naman gayon na lang ang gulat ni Haji. Otomatikong napalingon siya kaagad sa kanyang tinititigan kanina. Wala na ang babae. Hindi niya alam kung saan na ito nagpunta.
ni hindi niya napansin kung saan ito dumaan. Basta ang alam niya lang, masama ang tingin na pinupukol nito sa kanya. Kaagad inatake ng kaba si Haji. Gayunpaman, hindi niya kinalimutan ang mga groceries niya na kailangan niyang bayaran, lalo na at medyo naiinip na ang cashier na nasa kanyang harapan. Ano bang nangyayari sa'yo at bigla ka naging absent-minded? Wika ni Syra. Umiling kaagad ang binata. Hindi niya makalimutan ang nakita niya kanina. Kung talagang may koneksyon ang nadarama niyang takot at mga tiktik dahil sa pagkakita niya sa babae. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mapatunayan iyon. Dumaan sila saglit sa isang restaurant bago nagpa siyang umuwi. Kumain na lang muna silang dalawa at nagkwentuhan sandali. O kung matatawag nga bang kwentuhan ang ginagawa nila. Si Syra lang kasi ang nagsasalita. Hindi naman siya makarelate dahil puro tungkol sa pangontra ang binabahagi nito sa kanya. Sa mga pangontrang naimbento ng ama nito. Pwede na ba tayong umuwi? Aniya at mabilis ininom ang kanyang juice. Pinagtawanan siya ni Syra at sinipat ang suot nitong orasan. Hindi pa naman oras para umuwi ah. Ang aga-aga pa. Nagmamadali ka na kaagad na makakita ng tiktik. Mamaya pang 9:00 sila magpapakita kapag tulog na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Haji. Hindi niya akalaing pati ang mga bagay na iyon ay alam ni Syra. Paano mo naman na-discovery ang bagay na yan? Simple lang. Dahil hindi lang naman mga pangontra pinag-aaralan namin. Maging ang mga aswang na kailangan gamitan ng pangontra ay pinag-eeksperimentuhan din namin. Kaswal nitong wika. Saka nagpa siyang tumayo na. Akala ko ba mamaya pa tayo uuwi? Halika, bibigyan kita ng palatandaan kung paano mo malalaman ang isang taong kaharap mo ay may dugong aswang ba o wala. Naglakad-lakad sila sa may kahabaan ng kalye at pinagmasdan ang mga taong paroot parito sa kanilang dinaraanan. May mga tao din namang abala sa pagtatrabaho, may namamasyal at kung ano-ano pa. Hindi naman literal na probinsyang malayo sa kabihasnan ang Cavite dahil may naglalakihan ding mga establishment at gusali sa kahit saang sulok ng lugar. May mga ospital at may mga malls din. Sa isang park sila nagtungo at naupo sa naroong bench. Wala na silang bitbit dahil pagkalabas nila kanina sa Marcelos ay nilagay na nila sa loob ng kotse ang kanilang mga pinamili. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Haji. May itinuro sa kanya si Syra. Isang matandang babae na weirdo kung manamit. Maraming burloloy na para bang gandang-ganda sa sarili niya. Pero ang totoo, may saltik sa pag-iisip. Nakayapak at magulo ang buhok nito. Hulaan mo, aswang ba ang babaeng yan o hindi? Naningkit ang mga mata ni Haji. Base sa itsura ng babae, malamang aswang nga ito. Aswang. Aswang ang babaeng yan. Paniniguro niya na ikinatawa naman ni Syra. Mali. Ang babaeng yan ay isang dating manggagamot. May nakikita akong kulay asul na aura na nakapalibot sa kanya. Isang pambihirang regalo na natanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Ano? Mali ako? Wika ni Haji. Yap, mali ka. Ang sexing babaeng iyon. Ano siya sa tingin mo? Tao o aswang? Sinundan niya ng tingin ang pinagmamasdan ng dalaga. Isang babaeng hindi nalalayo sa kanila ang edad. Nakatalikod ito sa kanila. Sa itsura pa lang nito, alam na ni Haji kaagad ang kanyang isasagot. Malinis na babae, may class. Sexy at marahil ay maganda. Siyempre tao ang isang yan. Mali. Hindi ka na nakatama, Haji. Gulantang na napatingin si Haji sa kanya. Ano? Bakit naman? Sa ganda niyang iyan, pagbibintangan mo aswang? Isang malutong na halakhak ang pinakawalan ni Syra. Tila batuwang-tuwa ito sa kanya. Hay,
Tutoy ka pa talaga, Haji, pagdating sa pagkilala sa mga tunay na aswang. Ikakapahamak mo yan. Alam mo ba na wala sa itsura ng tao ang palatandaan na siya ay isang aswang? Kung tawagin mo siya mismo ng pabulong, ay malalaman mo. O di kaya, pag-usapan mo sila ng patalikod. Ayaw na ayaw nila iyon. Tignan mo at obserbahang maigi ang gagawin ko. Ang matandang babaeng iyan ay aswang. Wika ni Saira at muling tinuro ang matandang babae. Ngunit tuwang sumalampak lang ito sa lupa at pinagdadampot ang mumunting bato sa kaumaktong isusubo. Wala namang nangyari wika ni Haji. Tumango kaagad si Saira. Napansin niyang tila inoobserba ng lalaki ang bawat babaeng pinagkukumparahan nila. Tama ka, wala ngang nangyari dahil hindi naman talaga siya aswang. Dahil sa kanyang taglay na kakayahang manggamot, may mga bagay siya hindi natupad kaya siya nabaliw. Yun lang ang problema sa kanya. Pero iyang sexing babaeng iyan, siya ang totoong aswang. Nagulat si Haji nang makitang biglang lumingon sa kanila ang nasabing babae at pinanlisikan sila ng mga mata. Tila ba narinig nito ang sinabi ni Saira, gayong bumubulong lang naman sa kanya ang dalaga. Paano mo nalamang aswang ang babaeng iyan, Saira? Ang sama ng tingin niya sa atin, no? Ngumisi si Saira. May inilabas itong botelya ng langis mula sa bag nito. At nagulat si Haji nang makita niyang kumukulo ang laman. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nalaman ko kaagad na aswang ang babaeng iyan. Wika nito kaya tumango kaagad si Haji. Tama, dahil kumukulo ang langis. Ibig sabihin, may aswang na malapit sa atin, hindi ba? Tumayo na si Saira at hinila na ang kanyang bag. Oras na para umuwi. Alam ko may trabaho ka pang kailangan mong gampanan, Haji. Tara na. Wika ni Saira, kaya sumunod na rin kaagad si Haji. Inihatid siya ng dalaga sa bahay kung saan siya nanunuluyan. Nagpasalamat naman siya rito at kaagad nang pumasok. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 6. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.